Hello mga idol, ang hawak kong ito ay dahon ng lagundi. Ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay kung paano gumawa ng gamot sa pamamagitan ng dahon na ito. Pero may kasama po siyang dahon ng sampalok, bunga ng kalamansi, luya at saka asukal na pula. Ito po yung sangkap ng ating gagawing gamot. Dahon ng lagundi, dahon ng sampalok, ito po yon, dahon ng sampalok, bunga ng kalamansi, luya, at saka asukal na pula. Ito na po yung dahon ng lagundi. Nilinis ko muna yan bago ibabad sa tubig na may asin. Kailangan ibabad natin siya ng 30 minutes. Katulad din ito sa dahon ng sampalok. Nilinis din muna bago ibabad din sa tubig na may asin ng 30 minutes. At mamaya, after ng 30 minutes, linisin siya uli ng malinis na tubig bago natin siya i-blender ko pa yan. Yung luya, babalatan ko yan, tapos yung kalamansi ay nalinis na. Mga idol, ngayon tapos na ang babaran ng dahon ng sampalok. Nilinis ko na uli at malinis na. Ganito po ang paghimay ng dahon. Kukunin lang natin ang dahon. Kukunin lang po natin ang dahon. Kasi i-blender po natin ito para mas lumabas ang kanyang katas. Yan. Ayan po. Hindi natin po isasama ito. Ganito lang po yung ang ating kukunin. Mga idol, ito na po yung luya. Malinis na at ginayat-gayat ko po siya. Pero may measurement tayo sa paggawa ng gamot. Ang luya, isang baso nito, kung ano man yung ginamit nyo, ganun din po ang pag-measure. Isang basong luya, 2 basong tubig. Ilagay ko muna ito sa blender. Yan. Isang basong tubig po yun, ang kanyang measurement. Tapos ito yung lagundi. Pag ang lagundi naman ay kailangan isiksik natin ng maigi. Yan. Isang basong tubig na dahon ng lagundi na malinis na ay ang kanyang measurement ay tatlong basong ganito rin. 3 baso. Kailangan siksik na siksik yung dahon. Ayan. Isang baso na po yan ha. Ito yung dahon. 3 basong tubig. Lagay natin sa blender. Ayan, sa blender. Tapos ito naman po yung dahon ng sampalok. Ayan. Yung mga dahon, kung ano yung measurement nyo na ginamit na baso ay tag-3 basong tubig. Yung dahon po, dahon. Dahon ng sampalok na po ito. 3 basong tubig din po ang measurement sa pagpakulo mamaya ng tubig. Pero ngayon, ilalagay ko muna dito dahil i-blender ko muna sila. Itong kalamansi naman, 1 basong tubig, ay 1 baso din ang kalamansi. Pero ang gagawin ko muna dito ay gagayatin ko siya, kukunin ko yung katas niya at isi-separate. Yung buto itapon. Yung katas, ilagay mo muna sa 1 baso. Tapos itong balat, huwag mo munang itapon kasi isasabay natin sa pagluto. Ngayon naman po ay lagyan ko ng tubig ang blender. Ayan, 1 basong tubig ang nilagay ko sa blender. Kung ilan kanina, ibabawas ko na yun mamaya doon sa ilalagay ko para sa pagpapakulo. Yung dahon ay 2 klase ng dahon. So, tag-1 baso kanina, so 6 na yon. Plus yung luya, 1 baso, 2 basong tubig. So, 6, 7, 8.
Tapos yung kalamansi ay isang basong tubig din. So siyam na baso ang pagpapakuluin natin sa tubig mamaya, no? Magbi-blend muna ako. Yan po, blender na po yung nilagay nating mga sangkap kanina. Ayan na po, tapos na po na blender ang luya, dahon ng lagundi, dahon ng sampalok, at saka napiga na rin yung kalamansi. Nandyan na po yung sapal ng kalamansi kasi kailangan din nating ihalo yan dahil may taglay din siyang antibiotic. Ang kanyang katas ay ito po, kailangan nating iset aside, mamaya po natin ilagay pag naluto na po yan. Mamaya, pag kumulo, kailangan nating i-low fire, medium fire lang po pala. Kailangan natin siyang lutuin ng 5 to 15 minutes. Pakuluan na po natin yan ng 5 to 15 minutes. Opo. Ito na po mga idol ang blender natin mga sangkap kanina. Ang kalamansi ay isinama ko dyan ang sapal. Pinigaan ko lang po, kinuha ko ang katas, tinapon ko ang buto. Kailangan isama ang kanyang sapal, itong kalamansi, kasi may taglay po yan na antibiotic. Opo. At saka, kung magluluto tayo ng gamot, kailangan ang gamitin natin ay stainless na lutuan. Opo, stainless na lutuan. Ang katas ng kalamansi, mamaya ko po ito ilagay pagtapos nating maluto. At saka, ang pagluto nito ay kailangan lutuin siya ng 5 minutes hanggang 15 minutes. Kasi hindi na natin patagalin hanggang 30 minutes kasi na-blender naman po ito. Kaya, yung katas niya ay nandyan na po. So, ito po. Malapit na po yan maluto. Ito na po yung ating ginawang gamot. Pero bago naging ganyan ay sinala muna natin yung mga blender nating mga sangkap. Yan po. Sinala muna natin tapos piniga para makuha yung mga katas niya. So, ito na po siya. Ayan po. Tapos ang measurement ng paglagay ng asukal ay 3 cups nitong gamot na to, 1 cups ng asukal. So, 3:1 po. 3 cups na ganitong gamot, 1 cups na asukal. Yun po. Tapos nilagay ko na rin po yung katas ng kalamansi. Yun po yung huling ilagay natin, asukal at saka kalamansi. Opo. At ang pag-inom nito ay mula 1 year old hanggang pataas na po, hanggang adult na. So, ang pag-inom ng 1 year old ay 1 teaspoon 3 times a day. Sa mga adult naman po ay 3 tablespoon 3 times a day. Ang gamot na ito ay ginagamit sa may ubo, sipon, hika or asthma. Pwede rin ito sa may ulcer. Tapos, kilala rin ito sa mabisang pagtanggal ng plema. Opo, yung mga may higpit na ang plema ng ilang linggo na, ilang buwan na, hindi pa rin natatanggal ang mga plema kasi nakakapit na sa lungs. So, gumawa lang po kayo nito ay mabilis po ang pagtanggal ng inyong plema. Mabilis po ang inyong paggaling. At pinapainom din po ito sa bagong panganak para iwasan ang binat. Para din ito sa may kabag. Pwede rin po ito sa may kabag. Nakakatulong din ito na nakapagpababa ng lagnat. At mabisa rin ito sa paggaling ng napasma ang katawan. Opo, yung
bagong pasma ng katawan. Katulad nung kapatid ko noon, nag-basketball at naglaro ng basketball. O, siyempre, napagod. Pagkatapos, naligo. O, kinaumagahan, hindi na makabangon dahil masakit ang buong katawan. Wala na siyang naramdaman sa katawan niya. Ilang araw, isang linggo, hindi nakabangon. So, ganito lang po ang ginawa ng aking ina. Pinainom siya ng ganito. Pinagtiyagaan siyang pinaglutuan ng ganito at pinainom ng ganitong gamot. So, awa ng Diyos, praise the Lord at gumaling ang aking kapatid. O, iyon, magaling na siya. So, at mabisa rin ito sa may mga sakit na tinatawag nating TB or tuberculosis. At kahit na may kasama ng dugo, ang inyong plema ay mapapagaling nito. So, kung ganun na yung inyong nararamdaman, yung tuberculosis, so siguro mga 3 months po kayong mag-inom nito, gagaling po kayo. Opo. Basta pagtiyagaan lang po ninyo ang pag-inom. Okay lang po nito, wala namang overdose ito eh. Kasi herbal po ito, dahon ng lagunde. Kilala po ito na maraming magagamot. So, yun po. Thanks for watching. Sana may natutunan kayo. Please follow for more.